Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangungunan ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binati si US President Donald Trump sa kanyang inaugurasyon. Pangulong Marcos Jr. naniniwalang mas lalakas ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng Trump administration. Mahigit 30 bilyong pisong pensyon ng mga sundalo inilabas na ng Budget Department. Nasa 500 milyong pisong pondo ipinababalik ni President Marcos Jr. para sa pagpapabuti ng pagresponde sa mga krimen at emergency sa bansa. Agriculture Department tiniyak na wala nang makikitang mas mataas pa sa 58 pesos na kada kilo ng imported rice sa mga susunod na araw. At kasunod ng pagkakaaresto sa isang dayuhang Chinese dahil sa umano'y pang-espiya, Armed Forces of the Philippines mas hinigpitan ang pagbabantay sa pambansang seguridad. Una po sa ating mga balita, binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si US President Donald Trump sa kanyang inaugurasyon ngayong araw. Ayon kay President Marcos Jr., ito'y dahil sa mapayapang transfer of power sa halos 250-year history ng kanilang bansa. Binigyan din rin ng Pangulo na magpapatuloy ang Philippine-US Alliance sa bisa ng mas pinalakas na shared vision hinggil sa kasaganahan at seguridad sa mga rehiyon. Nanumpa na si Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos at agad niyang nilagdaan ang iba't ibang executive orders. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas ng PTV Manila. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. Opisyal lang nanumpa si Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos. Pinangunahan ito ni US Supreme Court Chief Justice John Roberts ang panunumpa kay Trump na ginanap sa US Capitol Rotunda sa Washington, D.C. Ito ang unang presidential inauguration na ginawa indoors magmula ng manumpa bilang Pangulo ng Amerika si Ronald Reagan noong 1985. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. Dose-dose na ring executive orders ang nilagdaan ni President Trump ngayong araw, tulad ng pagdedeklara ng national emergency sa US-Mexico border, pag-atras ng Amerika mula sa Paris Climate Agreement, pagtatatag ng External Revenue Service na siyang lilikom sa mga buwis at taripa na makokolekta mula sa foreign sources, polisiya na tanging lalaki at babae lamang ang kikilalaning kasarian ng Estados Unidos, pag-withdraw ng US bilang miyembro ng World Health Organization at pagsuspinde ng pagbibigay ng foreign aid sa lahat ng bansa sa loob ng 90 araw. Ilang world leaders ang nagpaabot ng kanilang pagbati kay US President Trump. Nagpasalamat si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagsisikap ng Trump administration sa pagpapalaya ng mga bihag na Israeli mula sa kamay ng Hamas. Positibo rin si Netanyahu na matatapos rin na mawawasak ng Amerika at Israel ang military capabilities ng Hamas at matuldukan ang political role nito sa Gaza. Positibo naman si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na makakalika muli ang Amerika at Canada ng maraming trabaho para sa kanilang mga mamamayan. Bago ang inaugurasyon ni Trump, nang sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio sa kanyang confirmation hearing sa harap ng US Senate Committee on Foreign Relations na dapat nang tigilan ng China ang ginagawa nito sa Pilipinas at Taiwan kung ito ay seryoso sa pagpapanatili ng relasyon sa pagitan ng Amerika at China.
The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines and we have commitments to Taiwan that we intend to keep. If they want to destabilize the relationship, or they want to help at least create some pathway for stabilization of our relationship with them, even as we remain engaged in global competition and in some cases more adversarial than others, they really need to stop messing around with Taiwan and with the Philippines because it's forcing us to focus our attention in ways we prefer not to have to. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inaprubahan na ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang release ng 30.409 billion pesos upang matugunan ang regular na pensyon ng mga military at uniform personnel o MUP para sa unang quarter ng 2025. Ayon kay Secretary Pangandaman, kukunin ng pondo sa Pension and Gratuity Fund na nakasaad sa Republic Act No. 12116 o ang FY 2025 General Appropriations Act. Samantala, 16.752 billion pesos naman ang ilalaan para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Veterans Affairs Office, habang ang 13.297 billion pesos ay para sa mga ahensya ng Department of the Interior and Local Government tulad ng Philippine National Police. May 8.530 milyong piso ding inilabas para sa 34 pensioner ng National Mapping and Resource Information Authority at 350.68 million pesos para sa mga retiradong personnel ng Philippine Coast Guard. Ang pondo ay ibinasa sa aktual na pension payroll na isinumite ng mga nabanggit na ahensya noong December 31, taong 2024. Matapos busisiin ang budget ng Philippine National Police, pinababalik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pondong inalis sa mga pangunahing programa ng pambansang pulisya. Ito'y nasa National Expenditure Program pero tinapyasan ng halos 1 bilyong pisong pondo pagdating sa General Appropriations Act o GAA. Napunta ang pondong yan sa pagbili ng amphibious vehicle para sa Bicol Region at Intelligence Fund ng PNP. Nagtitinda pa rin ng ilang bigasan ng 60 piso kada kilo ng bigas. Ito ang napag-alaman matapos ang pag-iikot ng mga opisyal ng Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI para magsagawa ng special price and supply monitoring ng mga pangunahing bilihin sa trabaho market sa Sampaloc, Manila. Kaugnay din ito ng tinututukang implementasyon ng maximum suggested retail price na 58 pesos kada kilo na imported na bigas. Depensa ng mga nagtitinda, pinapaubos lang nila ang mga old supply at papalitan din ito ng mas mababang presyo ng bigas. Bukod naman sa bigas, sinuri din ng mga ahensya ang presyo ng iba pang mga pangunahing produkto. Inaasahan ng National Irrigation Administration o NIA ang seguridad sa pagkain at matatag na supply ng kuryente ngayong taon. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, noong 2024 nakapagtala sila ng 70,000 na ektarya ng irrigated lands na kanilang ito-turn over sa tulong ito ng digitalization at makabagong kagamitan. Ipinagmalaki naman ng ahensya sa programang Bagong Pilipinas ngayon ang kanilang mga proyekto katulad ng Malmar Project at mga multipurpose dam na inabot pa ng halos 1 dekada bago ang implementasyon. Inaasahan ng NIA ngayong 2025 na bukod sa supply ng palay, madadagdagan din ang supply ng kuryente. Ito ay dahil sa gagawin nilang bagong sistema ng pagtatanim gamit ang patubig na nagmumula sa mga dam. Plano rin ng pagpapatayo ng mga high dam para makaipon pa ng mas maraming tubig tuwing tag-ulan. Maasahan po ng ating mga magsasaka mas marami pang tulong, sustainable na tulong para sa kanila kasi ang gusto ng ating Pangulo yung empowerment ng ating mga farmers. Yun ang ultimate na gusto nating ma-achieve, ma-empower sila para makatayo sila sa sarili nilang paa. Samantala, ayon sa isinagawang Job Outlook Survey ng Philippine Business for Education, 4 sa 5 mga kumpanya sa bansa ang nag-hire o tumatanggap ng mga senior high school o SHS graduate. Pero lumalabas din na meron pa rin mga kumpanya na gusto pa rin ang mag-hire o tumanggap ng college graduate at may job experience. Kaya naman nakipagpulong ang Department of Education o DepEd sa mga stakeholder at private sector upang mas maging mabisa pa ang SHS program. Binigyan din ni Education Secretary Sonny Angara na dapat ang mga SHS graduate ay employable o madali makakuha ng trabaho. Panawagan naman ng Alliance of Concerned Teachers na mas tutukan pa ang kurikulum ng K-12 upang ito ay makatugon sa mga pangangailangan
ng mga estudyante. Iginit naman ni Education Secretary Angara na pangunahing layunin nila mabago ang curriculum upang mas maging malinaw pa ang pagpili ng tatahaking career ng mga mag-aaral. Target ng Department of Agriculture na patatagin pa ang food security sa bansa sa 2025 para makapagtala ng record sa pag-ani at pinaunlad na sistema ng agrikultura. Sa kauna-unahang Management Committee meeting ngayong 2025, hinimok ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang mga opisyal at empleyado ng kagawaran na patuloy na magsumikap para sa kapakanan ng mga magsasaka, mangingisda at consumers. Layunin naman ng kagawaran ngayong taon na makamit ang record ng pag-ani ng palay na aabot sa 20.46 milyong metriko tonelada at paunlarin ang logistics para sa mga nabubulok na mga gulay at prutas. Samantala, tiwala rin si Tiu Laurel Jr. na sa tulong ng gobyerno at pagsusumikap ng ahensya ay makakamit nila ang kanilang mga layunin. Mas marami pang barko ng Philippine Coast Guard o PCG ang darating sa ilalim ng kanilang programa para sa modernisasyon. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hale Gavan, kabilang narito ang 40 barko mula sa France, 5 mula sa Japan, habang meron din sa Pilipinas. Dagdag ni Gavan, nakatutok dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang ang PCG ay isa sa mga frontline agency sa pagprotekta ng bansa. Nakatuon din ang PCG modernization sa dagdag na mga tauhan at pagpapalawak ng kanilang mga pasalidad. Plano ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagbabackground check sa mga nais maging Overseas Filipino Worker o OFW. Ito ang balitang pambansa ni JB Santiago ng IBC. Nananawagan ngayon si Senator Raffy Tulfo ng total deployment ban sa Kuwait dahil sa sunod-sunod na mga insidente ng pagkamatay ng ilang overseas Filipino workers sa OFW sa nasabing bansa. Sabi kasi ni Senator Tulfo, mukhang kailangan na rin magkaroon ng screening ng mga employer na tatanggap ng OFW. Pero wala pa ako narinig na ini-screen natin yung employer. Ito bang si employer na si Abdul, walang ba pangalan niya? Ano ba ang mental health nito? Stable ba? Ipa-neuro. Ano ba ang record nito? Ito ba'y nakulong na? O ito ba'y may reklamo na sa kanya ng pananakit? O magkano bang sweldo nito? May capability pa ito na magbayad? Baka lubog to sa utang at wala nang pambayad. Kasi isa sa mga reklamo ng mga OFWs natin ay hindi sila sa sweldohan. Yun yung gusto kong mangyari. Sang-ayon naman dito si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. May polisiya raw sa ngayon ng mga recruitment agency na magsagawa ng background check sa mga employer. Pero iginit ni Tulfo na dapat mismong gobyerno na ang manguna sa pagsisiyasat. Sagot naman ng Migrant Secretary rito, tama po kayo, napapanahon na tayo na mismo ang gumalaw, tayo na mismo ang gumawa ng paraan para malaman precisely yung background check ng mga employers. Sa ngayon, we have tightened the grip on the foreign recruitment side in Kuwait. But yes, napapanahon na iharap mismo yung employer para makilala natin, malaman natin yung background at magkaroon ng sapat na preparasyon bago pa man pumunta doon yung manggagawa natin. Sa ngayon, pinaiigting ng Department of Migrant Workers o DMW ang pre-departure screening ng mga OFW at ipinagbabawal ang deployment ng mga first-time workers sa Kuwait. Sabi ni Tulfo, hanggat walang maayos na sistema ang Kuwait government para sa kanilang employers, dapat munang pairalin ang total deployment ban para maiwasan ang mga OFW na inaabuso ng kanilang mga amo. Mula sa IBC 13, JB Santiago para sa Balitang Pambansa. Pinawi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangamba ng publiko at tiniyak na hindi mababawasan kung hindi madaragdagan pa ang serbisyo at benepisyo ng PhilHealth ngayong taon. At ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite.
Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Kasunod ng pagkakaaresto sa isang dayuhang Chinese dahil sa umunoy pang espiya, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling epektibo ang kanilang hakbang para protektahan ang pambansang seguridad. Isa rito ang pagtatag sa AFP Intelligence Command at reorganization sa AFP Cyber Command. Mas naghigpit na rin ang AFP sa iba't ibang kampo ng militar sa bansa. Sa inisyal na investigasyon ng NBI, ang suspect na si Den Yuan King na mahigit sa 5 taon nang umanong nasa Pilipinas ay nakaikot na sa ilang EDCA sites sa Luzon, maging sa mga power plant, substations ng NGCP at Malampaya gas field sa Palawan. Mababawasan ang pagputol ng interest rate ng Central Bank ngayong taon dahil sa mga hindi tiyak na sitwasyong pangdaigdig. Ito ang pahayag ni Department of Finance Secretary Ralph Recto sa kanyang panayam sa World Economic Forum's annual meeting sa Switzerland. Ayon kay Secretary Recto, plano ng gobyerno na manghiram ng $3.5 billion sa pamamagitan ng foreign bonds ngayong taon. Sa kabila ng mataas na halaga ng pagpapautang, ang malalakas na remittance ay tumutulong upang gumaan ang presyo sa pagpopondo. Inaasahang lalago ang ekonomiya ng Pilipinas nang hindi bababa sa 6% at ang kasalukuyang halaga ng piso ay alinsunod sa global trends. Naunsyamin na naman ang muling pag-iimprenta ng mga balota ng Commission on Elections bukas para sa 2025 national at local elections. Ito'y matapos maglabas ng 2 bagong temporary restraining order ang Korte Suprema ngayong araw at ipinapalagay ang 2 pang pangalan ng mga kandidato. Isa ay ang senatorial candidate na si Francis Leo Marcos na isang vlogger at dati nang tumakbo sa pagkasenador noong 2022 elections. Si Marcos ay idineklara ng COMELEC na nuisance candidate noong Nobyembre. At ang isa ay si Noel Rosal na tumatakbo sa pagkagobernador ng Albay at na-disqualify ng COMELEC. Sa ngayon, may 13 pang nakabinbing petisyon sa Korte Suprema para sa senatorial at local candidates at meron ding 22 para sa party list. Sabi ng Korte Suprema, kasama na ito sa naka-agenda o target nilang madesisyonan. Nakatanggap ng karagdagang tulong para sa kanilang kabuhayan ang mga katutubo sa Sulu na miyembro rin ng 4Ps. Ang detalye sa balitang pambansa ni Eloisa Mohamad ng Radyo Pilipinas, Holo. Lubos ang pasasalamat ng mga miyembro ng Indigenous People o IP sa Holo, Sulu dahil sa natanggap nilang tulong mula sa Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Government. Karagdagang livelihood grant ang natanggap ng mga IP na miyembro rin ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa ilalim ng inilunsad na Enhanced Support Services Intervention o ESSI. Magkarang sukul, nakutin ng ingan ko sin magtapok kami biyahe ni sari-sari so magsupor pa MSSD. Alam ko natatawagan kamo yung pagdil kamo ipag-usahan namin sa harap yung kawinan sa mga anak namin, labi-labi namin kay school ng anak. Magsupor to, magsupor. Bukod sa 15,000 pisong halaga ng grocery items para sa 20 benepisyaryo at 37 benepisyaryo ng Cash for Work para sa coastal cleanup, nakatanggap din sila ng seaweed grants sa ilalim ng naturang programa. Lahat po ng mga IP beneficiaries po ng ating Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay kailangan talaga na makatanggap sila ng Enhanced Support Services Intervention po. Kasi ito ay karagdagang cash grant para sa ating mga katutubo, lalo na sa Bangsamoro Government. Pagtitiyak ng Bangsamoro Government, patuloy silang aalalay sa mga katutubo para maiangat ang kailang kabuhayan at hindi mapag-iwanan sa lipunan. Mula sa Radyo Pilipinas, Holo, Eloisa Muhammad para sa Balitang Pambansa.
Sa patuloy na kampanya kontra Human Immunodeficiency Virus o HIV, nanawagan ng Pangasinan Provincial Health Office sa publiko na magpasuri o magpatest ng maaga upang manatiling malusog at maiwasan ang pagkalat ng sakit o ng impeksyon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jenry Del Rosario ng PIA Pangasinan. Nanawagan ang Provincial Health Office ng Pangasinan sa publiko na sumailalim sa maagang pagsusuri para sa Human Immunodeficiency Virus upang mapanatili ang kalusugan at mapigilan ang pagkalat ng impeksyon. Ayon kay Provincial Health Education Promotion Officer Jonalen Cabangon, umabot na sa 302 ang kumpirmadong kaso ng HIV sa probinsya, karamihan ay nasa edad 25 hanggang 34. 2019 may 180 and then etong 2023 kasi medyo matagal din yung turnaround ng mga data, may 302 naman. So almost 50%. Ito yung isang effect din ng maluwakan natin na HIV awareness campaign. Marami nga nagpapatest. Bagamat wala pang lunas sa HIV, maaari itong makontrol sa pamamagitan ng antiretroviral therapy na nagpapababa sa dami ng virus sa dugo at nagpapatibay sa immune system. Nag-aalok ng libreng HIV testing at gamutan ang Region 1 Medical Center sa lungsod ng Dagupan. Samantala, paliwanag ni Cabangon na ipapasa lamang ang HIV sa pamamagitan ng unprotected sex, paggamit ng maruming hiringgilya at pagpapasuso. Gayunpaman, hindi ito na ipapasa sa laway, halik o paggamit ng parehong kubyertos. Patuloy ang PHO sa kampanya kontra HIV sa pamamagitan ng forums, school campaigns at mga programa sa radyo. Nanawagan naman si Cabangon ng pangunawa at suporta para sa mga may HIV. Mula sa Philippine Information Agency Pangasinan, Jenry Del Rosario para sa Balitang Pambansa. Magsasanib puwersa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at balyena.org para sa pagbibigay proteksyon sa Babuyan Marine Corridor. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jean Bakiran ng PIA Cagayan. Magsasanib puwersa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 2 at ang pribadong organisasyon na balyena.org para sa proteksyon ng Babuyan Marine Corridor, ang karagatan sa Hilagang Silangan ng Cagayan, partikular ang palibot ng Calayan Group of Islands. Ang Babuyan Marine Corridor ay ang tanging breeding ground o lugar kung saan nagpaparami ang mga balyena, partikular ang humpback whales. Ayon kay BFAR Regional Director Angel Encarnacion, mahalagang maprotektahan ang nasabing karagatan dahil mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga balyena at ang iba pang mga likas-yamang matatagpuan dito sa marine ecosystem. The partnership aims at protecting, of course, the humpback whales in the Babuyan Marine Corridor with focus along Santa Ana waters. And projects, of course, expected to foster environmental awareness and enhance the region's conservation efforts on this resource. So as we all know, it has been a living barometer of our impacts on the ocean and the climate system. And so therefore, this resource, the humpback whales, must be protected for the health of our oceans. Kabilang sa mga isusulong ay ang mga hakbang kung papaano pangalagaan ang Babuyan Marine Corridor, pagpapatupad ng mga programa para sa konserbasyon. Kabilang sa mga isusulong ay ang mga hakbang kung paano pangalagaan ang Babuyan Marine Corridor, pagpapatupad ng mga programa para sa konserbasyon ng mga humpback whales at paghikayat sa mga mamamayan na makibahagi sa pagprotekta sa marine biodiversity ng Cagayan. Una nang nagsagawa ng Marine Mammal Stranding Training o pagsasanay ang BFAR sa mga mamamayan sa coastal communities ng Cagayan kung paano iligtas ang mga napapadpad na mga balyena sa pampang ng karagatan. Naniniwala ang BFAR at ang balyena.org na sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan na may sakop sa Babuyan Marine Corridor at mga mamamayan na nakatira rito ay mapoprotektahan ang Babuyan Marine Corridor at masisigurong may masisilayan pang humpback whales ang mga susunod na henerasyon. Mula sa Philippine Information Agency Cagayan, Jenny Bakiran para sa Balitang Pambansa. Binuksan ng Embahada ng Japan ang Japan Scholarship Program para sa mga Pinoy na mag-aaral at mga guro
Ito naman ang balitang pambansa ni Riza Lucido ng PIA Albay. Hinikayat ng Embassy of Japan in the Philippines ang mga mag-aaral at gurong Pinoy na lumahok sa mga scholarship program sa bansang Japan. Sa isinagawang Hello Japan program ng Japan Embassy to the Philippines sa lalawigan ng Albay, binigyang diin ni Yuri Mukaigwa, Culture Officer ng Japan Information and Culture Center, na nag-aalok ang Japanese government, partikular na ang Ministry of Education, Culture, Sports and Technology ng scholarship sa mga nais bumisita at makapag-aral sa Japan. Yes, Japanese government, especially the Ministry of Education, is offering the free full scholarship to Filipino scholars. So every year, about 100 scholars going to Japan as Japanese government scholar. Maliban pa sa mga programa ng Japanese government na itampok din ang makulay na kultura at tradisyon ng Japan. Masayang nakilahok dito ang mga mag-aaral at guro sa lalawigan, kabilang na ang Kabangan National High School. So we are very happy to share our culture and the details that Filipino people doesn't know right now. So that the students, young generations can know a lot about Japan. Then they might want to go to Japan in the future. Kabilang din sa mga panauhin ng Japanese artist at dating Pinoy Big Brother housemate na si Fumiya Sangkay. Guys, like, please visit Japan kasi this is my country and I love Japan. Then, yes, so many sobrang different culture pero you will learn something new from Japanese culture. So guys, like, I'm waiting for you guys sa Japan. Nagtungo rin ang Japan Embassy para sa Hello Japan program sa Bicol University sa Legazpi City at Sorsogon State University sa lalawigan ng Sorsogon. Mula sa Philippine Information Agency Albay, Riza Lucido para sa Balitang Pambansa. Sentro sa selebrasyon ng anibersaryo ng lungsod ng Cabanatuan, ang kapistahan ng Banatu. Tampok dito ang mga libreng konsultasyong pangkalusugan, ilang patimpalak at music festival. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Camille Naganyo ng PIA Central Luzon. Magiging highlight sa pagdiriwang ng ika-75 taong anibersaryo ng Cabanatuan bilang isang lungsod ang Banatu Festival 2025. Magsisimula ito sa huling bahagi ng Enero na magtutuloy-tuloy hanggang sa buwan ng Marso, kung saan sa bawat linggo ay mayroong aabangang mga aktibidad na bukas hindi lamang para sa mga mamamayan ng syudad, kundi pati sa mga residente mula sa mga karatig lugar. Taon-taon, dahil mas pinapalaki at mas pinapaganda pa po yung mga programa, syempre dumadami din yung mga nanonood, dumadami po yung pumupunta, at kapalit po nito, syempre natutulungan din po natin yung mga maliliit na negosyo na nakapaligid po sa atin. Kaya po, napakalaking tulong po para sa turismo at sa mga negosyo dito sa lungsod ng Cabanatuan ng ating mga selebrasyon na ginagawang katulad nito. Una na sa listahan ng mga aktibidad para sa Banatu Festival ang week-long medical, dental and optical mission para sa mga nangangailangan ng libreng konsultasyong pangkalusugan. Hindi naman mawawala ang dinarayong kasiyahan at mga patimpalak tulad ng Sayaw Cabanatuan, Drum and Lyre Competition, Drag Queen Cabanatuan, Ginoong Tricycle Driver, Binibining Cabanatuan at ang tiyak na dadagsain ng mga manonood ang Banatu Music Fest. Taong 2015 nang simulang ipagdiwang ang Banatu Festival upang itampok ang makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng lungsod ng Cabanatuan, gayon din ang talento, kagandahan at pagkamalikhain ng mga mamamayan ng syudad. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Camille Naganyo para sa Balitang Pambansa. Bago po tayo magtapos, abangan po natin bukas ang panayam sa Bagong Pilipinas Ngayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez. Bukod sa paglalahad sa mga na-accomplish ng departamento sa nagdaang taon at mga target para sa taong ito, sasagutin din ni Yusek Vasquez ang mga maiinit na issue na may kaugnayan sa DOJ. Bukas po yan sa Bagong Pilipinas Ngayon, alas 12:30 ng tanghali. Dito lang sa inyong pambansang network, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po
si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.